Tagalogin ko po. Maraming salamat, Philippine government, sa pagsalubong na merong mga banner sa pagdating namin sa NAIA. Hindi sa pagsundo nyo sa amin, sa lugar kung saan may gera. Sinalubong lang ni Hans Kakdak at yung hepe ng OWA, yung mga nag-uwian natin, kusang loob po silang nag-uwian na mga kababayan sa NAIA. May banner pa, may tarpaulin. Pero hindi po silang sumundo nun. At ito'y kayang patunayan ng mga kababayan natin na in the know, ng mga overseas Filipino workers. Wala pong plano si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon at ang kanyang alyansang Akbayan Marcos, alyansang Makabayan Marcos, alyansang Dilaw Marcos, alyansang Pinklawan Marcos, alyansang Pari Madre Banal-Banalan at Marcos, alyansang Kain Sabat Marcos. Wala po silang plano kung paano maiuuwi ang ating mga kababayang nais ng umuwi o di kaya ay naipit dyan sa digmaan sa pagitan ng Iran, US at Israel. Parating na araw. Economic crash, sapul na po tayo rito. Ang piso kanina, bago po tayo nag-live, ang palitan ng piso kontra dolyar, mga kababayan, dalawang bagay ang ating binabantayan at tinitingnan. Unang-una, papalo, sisipa, bubulusok pataas yung presyo ng produktong petrolyo. Yung gasolina, yung diesel, yung kerosene ay nakatakda pong magtaas ng 17 pesos to 24 pesos per liter. Tama yung narinig ninyo, 17 pesos to 24 pesos per liter ang iaangat ng produktong petrolyo. Gasolina, diesel, kerosene, mamaya pong 12 midnight at yung iba mamayang bukas ng alas 6 ng umaga. Meron pong tugon, napakabudol na tugon ng ating Department of Energy. Ang sabi nila, may good news daw. Pakinggan po ninyo economic crash at forever wars na ang pinag-uusapan natin. Ang pinaka-silver lining na nakita at sinasabi ng mga opisyal ng Marcos Jr. Administration, sa kabila daw ng nagbabadya na pagtaas ng produktong petrolyo ng 17 to 24 pesos per liter, meron naman daw good news. Ano daw yun? Tila pumapayag daw na gawing staggered. Lingguhan ba? Installment. Yung pagtaas ng produktong petrolyo ng mga gasolinahan. Imagine ninyo, ito na lang ang may bibigay nila, pambobol at pambubudol pa rin. Kahit po stagger nyo yan, sapul po tayong lahat dito. Iniiwasan po nilang pag-usapan at sabihin sa inyo na napuruhan po tayo dulot ng himagsikan dyan sa gitnang silangan. Dulot ng gera dyan sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Staggered daw, good news daw yun. Good news ba yun? Imbis na bigyan tayo ng konkretong solusyon or pamamaraan kung paano natin ma-soften, mapagaang, mapalambot itong impact ng napakataas na pagtaas ng produktong petrolyo, 17 to 24 pesos per liter. All the functionaries of the Bongbong administration have to say, ito nga lang po, sana man lang bibigyan ng ayuda. Diyan naman sila magaling. Nung panahon ng kampanya at halalan, ayuda daw, kailangan daw. Ngayon, higit kailanman, kinakailangan ng ayuda, kinakailangan ng alalay, kinakailangan ng tulong. Hindi limos tulong ng ating mga kababayan. Maging sila ay nasa public or private transport sector, sila ay mga mangingisda, sila ay magsasaka, sila ay ordinaryong manggagawa, kinakailangan po ng tulong. Marami pong salamat sa halos 1,000 live viewers po natin. So naririto po tayo. Alam ho ninyo, ganitong sitwasyon din.
noong dekada 70 at dekada 80. Ano? Meron pong naging caricature or cartoon character, yung isa po nating national artist for visual arts, si Larry Alcala. No? Ang kilala po itong kanyang creation, si Asyong Aksaya. Ano? Yung mga trolls na tanggap lang ng tanggap ng pera, hindi pa ho kayo buhay nito. Pero pwede kayo magsaliksik, dagdag kaalaman, si Asyong Aksaya. Sumikat po ito at naging tanyag, pinasikat at likha ni Ginoong Larry Alcala ang ating pong National Artist for Visual Arts nung kanyang kapanahunan. Yan po ang kanyang ginawa, si Asyong Aksaya. Ito po ang nagsasalarawan nung panahong 70, nung 70s, nung panahon po, nung tatay, nung iniidolo ng mga trolls, ng tatay ni Bongbong Marcos. Ano ho ba yung si Asyong Aksaya? Sino ho ba yung kanyang isinasalarawan? Si Asyong Aksaya ho, he symbolizes a wasteful character. Yung talagang waldas, yung talagang lustay, yung talagang kurap, yung talagang kurakot, yung talagang walang pakundangan, walang pakialam. Parehas na parehas ni Bongbong Marcos. Ni Marcos Aksaya, ni Bongbong Aksaya. Hango po ito sa likha ni Larry Alcala, ang ating dating National Artist for Visual Arts. Si Asyong Aksaya, again, isang reckless leader. Parehong-pareho, no? Reckless leader. Wala siyang pakialam, wasteful ang kanyang character. Parang ngayon, nararamdaman natin yung administrasyon na ang sinisimbolo ng plunder, massive corruption, and looting of public funds. Yan po si Asyong Aksaya. Asyong Aksaya, Bongbong Aksaya, Marcos Aksaya. Hindi ho ba't linustay din ni Bongbong Marcos at ng aparato ng kanyang korupsyon? Ang trilyon-trilyong piso na nararapat sana ay saan? Paggamit ng tama para sa flood control or flood mitigation projects. Wala pong naganap, kundi ghost flood control projects, substandard flood control projects, at yung iba pang infrastruktura. Hindi ho ba yung mga tulay na bigla-bigla na lamang gumuguho, news blackout, sisilipin niya dyan sa Isabela, kunwari nag-i-inspection, wala naman din hong nangyayari. Ano? Kaya po natin ipakita sa inyo si Asyong Aksaya. Marami pong makakarelate kay Asyong Aksaya, ano, na mga buhay na po. Kagaya ko, bata pa ako noong 70s, pero naalala ko yan dahil highly politically charged ang mga panahon na yun, 70s and 80s. At pinangungunahan po yung laban dyan ng tunay na dilaw. Hindi po yung hilaw na dilaw, hindi po yung alyansang Akbayan at Marcos, hindi po yung alyansang Makabayan at Marcos, hindi po yung alyansang Banal-Banalan, Pari, Madre at Marcos. Hindi po lahat, mas maraming matitinong pare at matitinong madre. Ano? At siyempre, yung alyansang Kain Saba at Marcos. Ano? Ang politically charged environment po noong 70s and 80s. Ganon din po ngayon. Si Asyong Aksaya, si Marcos Aksaya, tanungin po ninyo, ang gulo ay nasa gitnang silangan. Anak ka ni Asyong Aksaya talaga. Ano ang ginagawa mo sa New York? Nagpapaka-very New York ka? Meron pong inilabas yung mga ito. Gagamitin natin para wala hong tanggihan. Itong kanila rin po kasi itong ABS-CBN eh. Di ba? Akala nila makakatulong. Ayan o. Si Junior pupunta raw sa United Nations sa New York para, tingnan ho ninyo ang kapal na mukha ng mga ito, discuss Middle East issues. Anong i-discuss mo? Yung mga bansa na meron silang kababayan sa Middle East, wala nang discussion, wala nang satsatan, wala nang report, action. Gumagawa ng hakbang kung paano maiuwi, ma-repatriate o ma-evacuate yung kanilang mga citizens. Etong si Bongbong Aksaya, makikipagdiskurso pa.
sa United Nations diyan sa New York. Pangalawa, pangangampanya para daw sa non-permanent member candidacy in the Security Council. Wala po yan. Nakita niyo yung ginawang pagsalakay ng Estados Unidos? Hindi nga niya kinonsulta yung kanyang kongreso eh. Lalo nang hindi rin niya kukonsultahin yung United Nations Security Council. Itong si Bongbong Marcos Aksaya, papapil pa dyan sa UN GA sa New York at ikakampanya raw yung ating non-permanent member candidacy sa Security Council. Pangatlo, magsasalita na naman sa Commission on the Status of Women. Tanungin natin siya, ano ang status ng ating mga overseas Filipino workers ngayon sa gitnang silangan? Bago ka magsalita, magpabibo, magpasikat, mambudol diyan sa United Nations sa New York at magsasalita ka sa topic na hindi naman nababagay sa iyo at hindi napapanahon, yung status of women. Women's Month ngayong March. Pero bilang presidente ng Pilipinas, ang problema, unang-una, nasa gitnang silangan, pangalawa, nandito sa loob ng bansa. Hindi mo nga mapanagot yung kagaya mong big fish sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at drug addiction sa iyong administrasyon, nakuha mo pa na magsalita diyan sa United Nations Commission on the Status of Women. Ibang klase talaga ang tama ng Marcos Jr. administration. Sinama pa ho niya. Ang mga kababayan, kailangan malaman nyo ito. Pinag-uusapan na natin dito yung pagdausdos, pagbagsak ng ating ekonomiya. Hindi pa po yung ekonomiya ng buong mundo, yung pandaigdigang ekonomiya. Yung atin na lang muna. At yung forever wars ng presidente ng Estados Unidos. Sinama po ni Bongbong Marcos diyan sa kanyang biyahe, yung walang katuturang biyahe, diyan sa United Nations sa New York. Ito pong kalihim ng migrant workers, ng Department of Migrant Workers. Hindi ho ba talagang insensitive? Hindi ho ba talagang walang kwentang leader ito? Hindi ho ba talagang walang kwentang presidente ito? Hindi ho ba talagang walang kwentang Pilipino ito? Hindi ho ba't walang kwentang tao talaga ito? Sinama ho niya yung kalihim o secretary ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Kakdak, diyan sa New York. Ang problema ho na sa Middle East Wala nga ho tayong plano whether forced or voluntary repatriation or workers of Filipino migrants and Filipino workers na nais nang umuwi o na-displace ng kaliwat kanang pag-release o pag-airstrike ng Iran, ng US, ng Israel, pag-counter ng mga bansang United Arab Emirates, yung mga kasali dyan, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, nasa New York ang kalihim ng Department of Migrant Workers. Habang yung mga senador natin, busy saan? Paninisi kay Vice President Inday Sara. Pagtatakip sa malawakang pagnanakaw ng mali-malitang pera. Hinahatiran diyan sa isang opisina, diyan sa Baclaran, yung Diplomat Condominium Building, pinagtatakpan. Yung ating mga mambabatas sa mababang kapulungan, bakit hindi ninyo imbestigahan anong ginagawa nung kalihim ng Department of Migrant Workers na si Hans Kakdak diyan sa United Nations, ang bakbakan nasa Middle East. Wala ngang malinaw na plano kung paano sila ma-repatriate o ma-evacuate. Nang agaw pa kayo ng kredito nung mga umuwi. Meron po palang meron pong magandang
piece of article, si retired Supreme Court Justice Noel T. Ham. Ano ho? Satire po yun. Ang ganda po nun eh. Si Michael Pua. Ano ito? Baka may planong umutang ang ating, hindi yung Pangulo lang yan, hindi ko Pangulo yan. Baka may planong umutang si Bongbong Marcos para may ipamimigay na naman siya sa mga magliliti sa kaso ni VP Inday Sara. Ang laki ng inutang niya para sa budget ng ating bansa, pero napunta lang sa mga kamag-anak niya. Maraming salamat sa komento ni Michael Pua. Ano ho? So si retired Supreme Court Justice Noel T. Ham, meron po siyang maganda yung kanyang isinulat eh. Ano ho? Ang kanya, basahin ko lang ho Tagalogin ko po. Maraming salamat Philippine government sa pagsalubong na merong mga banner sa pagdating namin sa NAIA. Hindi sa pagsundo nyo sa amin, sa lugar kung saan may gera. Ano ho? Sinalubong lang ni Hans Kakdak at yung hepe ng OWA, yung mga nag-uwian natin, kusang loob po silang nag-uwian na mga kababayan sa NAIA. May banner pa, may tarpaulin. Pero hindi po silang sumundo nun. Ano? At ito'y kayang patunayan ng mga kababayan natin na in the know, na mga overseas Filipino workers. Just setting things straight. The Philippine government had no workable evacuation plan in place. Tama po yun. Wala pong plano si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon at ang kanyang alyansang Akbayan Marcos, alyansang Makabayan Marcos, alyansang Dilaw Marcos, alyansang Pinklawan Marcos, alyansang Pari Madre Banal-Banalan at Marcos, alyansang Kain Saba at Marcos. Wala po silang plano kung paano maiuuwi ang ating mga kababayang nais nang umuwi o di kaya ay naipit dyan sa digmaan sa pagitan ng Iran, US at Israel. At ang Kongreso po natin, sa kabila po ng kanilang enormous budget within its power to disburse, did not do anything. Thanks again for the welcome banners which were meaningless gestures. Ito po ay likha ni dating Supreme Court Justice Noel T. Ham. No succor from their government in times of adversity, unlike in the past when help was extended by caring presidents. Wala pong puso itong si Bongbong Marcos. Wala po. Habang nagbabakbakan po sa gitnang silangan, nariyan si Bongbong Marcos sa New York. Kung ano man ho ang gagawin niya, tanging siya lamang ang nakakaalam. Ano ho? At ito na nga ho, nanganganib na ang ating ekonomiya. Ano ho? Dahil kagaya nga po ng nasabi ko, ang presyo ng produktong petrolyo ay aangat ho mamayang 12 midnight sa ilang gasolinahan. Yung iba po alas 6 ng umaga bukas sa halagang 17 to 24 pesos per liter. Ano ho? At ang palitan po ng piso kontra dolyar, kanina ho, bago tayo mag-live, ay nasa 59.75 pesos na po ang halaga ng isang dolyar. 59.75. Samantalang last week ho, nung March 5, ito'y nasa 58.80. Halos piso. Hindi na po natin alam magkano siya nagsara. Baka may mga nasa bangko rito or bankero ano. Halos piso ho ang binagsak na agad ng piso mula nung nagsara ito last week. Ano ho? 59.75. Nasaan si Bongbong Marcos? Nasa New York. Si Bongbong Aksaya. Si Bongbong Marcos na nag-aaksaya ng pera, ng chartered flight, ng hotel, sa mamahaling hotel dyan po sa New York. Sigurado hindi naman papasok sa budget hotel yan. Di ba? Gastador ho talaga yan eh. Nakita naman ninyo kung paano linustay yung bilyon-bilyon pisong pera nating mga Pilipino. Ano?
At yan nga ho, nanganganib ang ating ekonomiya. Habang ang ating mga kababayan, let's do it, I'll give you the numbers. Diyan po sa Saudi Arabia, meron po tayong 813,000 Filipinos more or less. Sa United Arab Emirates, 973,000 more or less ang ating mga kababayan. No? At sila ho ay nasa gitna ng panganib. Nasaan yung kalihim ng Department of Migrant Workers? Nandun sa malamig, nasa New York, kasama yung walang pakialam niyang presidente, si Bongbong Marcos. Wala hong malinaw na evacuation plan, wala pong malinaw na repatriation plan, at wala pong malinaw kung anong maitutulong ng pamahalaan sa mga madi-displace, madi-dislocate, o voluntaryo ng uuwi ng mga kababayan natin. Meron bang ibibigay na financial assistance para man lang sana magkaroon ng magaang-gaang na transition mula sa kumikita ka, dollar earner ka, mauuwi ka sa wala, zero. Sana man lang may programa na mabibigyan sila ng tulong na hindi man pang 1 taon, kundi pang 3 buwan para lang ho makapag-adjust sila at yung kanilang pamilya. Merong kaunting naitabi, madugtungan ng kaunti yung naitabi, mabayaran. Yung amortization saan? Diyan po sa bahay, kung sila'y bumili ng bahay o condominium, o sasakyang pang negosyo o pang trabaho, o kaya yung pang tuition ng kanilang mga anak. Wala pong plano si Bongbong Marcos. Wala pong plano ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala po. Ang solusyon ho nila, palagian, impeach Inday Sara. Palagi yan. Palagi yan. And I'd like to take this opportunity. If there are still sensible members of Congress, especially in the House of Representatives, if there are still sensible leaders of various different political parties para sa bansa, imbis na pinag-aaksayahan ninyo ng pera naming mga Pilipino, ang walang katuturan, walang basihan, huwad na mga basihang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, pwede ba? Baka may puso pa kayo natitira para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Santabi nyo na muna yung politika ng impeachment. Magpulong kayo, magpa-emergency session kayo dyan sa Kongreso, dyan sa Senado. Wala po tayong aasahan sa Executive Department Pangalawang linggo na po ito ng gera dyan sa Middle East. Wala pong nagaganap na special or emergency meeting ang gabinete ni Bongbong Marcos. Mismong si Bongbong Marcos sinama pa. Itong napakagaling niyang, may tama din ito yung kanyang kalihim sa Department of Migrant Workers, nagpunta pa ng New York. Ano ang plano ninyo sa ating mga kababayan na nasa gitna ng panganib? Diyan sa Kuwait, almost every hour, every day, I get messages. Sa ating mga kababayan. Sapagkat ang Hakbang ng Maisog, international po iyan at napakaraming mga miyembro saan man pong sulok ng mundo. Wala pong plano ang Marcos Jr. administration. Yung alyansang malansa ni Bongbong at ng Akbayan. Anong plano ng Akbayan? Diba? Impeach Inday. Ang Makabayan Black, anong plano sa alyansa nila kay Bongbong Marcos? Impeach VP Inday Sara. Yung mga banal-banal at pare na nagpapakabanal-banalan, hindi po lahat. Yung CBCP, meron na ba kayong naging pahayag patungkol sa inyong sentimiento, damdamin, suporta, pangunawa at pangamba sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants? Dapat ho kayong singilin ng mga Katoliko dahil aktibo kayo sa pamumulitika, aktibo kayo dyan sa pag-uudyok na makipagkiskisan tayo sa bansang China pagdating sa usapin ng South China Sea. Nakita ninyo ang epekto ng gera.
Nakita ninyo epekto ng gera. Yung CBCP, may karapatan po ako magsalita. I speak for myself. Di ko po alam ibang kapwa ko miyembro ng simbahang Katoliko. Sapagkat Katoliko po ako. Nakikita ko ang sigasig ninyo, ginagamit yung pulpito, ginagamit ninyo ang sermon sa pamumulitika. Hindi nyo punain ang malawak trilyong pisong korupsyon. Ngayon, yung ating mga kababayan, pagmisa kayo, pagka Migrant Sunday, pinagdadasal ninyo, di ba? O ngayon, bagong bayani, nag-issue na ba kayo ng statement, ng pahayag, ng plano? Anong may tutulong nyo sa ating mga kababayan? Yung alyansang CBCP at Marcos Jr., yung alyansang Kain Saba, saan kayo busy sa impeachment? Kaya kung meron pang mga mambabatas na meron pa hong pagmamahal, malasakit at pagtingin sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, tigilan nyo na po yan. Magpatawag kayo ng emergency session, pag-usapan ninyo ano ang maitutulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Hindi na lamang po ito tungkol sa OFW. Ano ang maitutulong ninyo sa ordinaryo at araw-araw na mananakay ng public transport? Ano? Ano ang maitutulong ninyo sa mga kaawa-awa nating driver at operator ng public transport, mapa-bus, mapa-jeep, mapa-tricycle, mapa-habal-habal, kung ano man? Ano? Male-maleta mga kababayan, dito po sa Tinig Maisog, inaangat natin ang inyong kamulatan. Ito ho yung matagal na nating kinakampanya, yung war on corruption. Hindi ho ba? Ngayon, nagkasunod-sunod na. Meron na pong gera, kahit ano po pong sabihin nila, kahit matigil ho yan bukas, it will take a while bago mag-normalize muli ang presyo, kung mag-normalize man, kung bababa man, ang presyo ng produktong petrolyo. 90% of our petroleum products are all imported. Galing dyan sa Middle East. Kaya dito, sinasabi ho, pag-usapan din natin mamaya, yung sinasabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense na yung EDCA hindi raw po US military bases, budol din po yan, bahagi po yan ng programa o platapormang Forever Wars na mismong ang nagbanggit ay ang Pangulo ng Estados Unidos. Ano? Pag-uusapan din ho natin yan. Alam mo ninyo, dito sa sigalot na nagaganap, marami po sa ating mga overseas Filipino workers ay nanganganib na mawala ng trabaho. Ano? At alam ho ninyo, pag yan ay nangyari, yung inaasahan po natin na remittance, galing po sa ating mga overseas Filipino workers, will be substantially weakened. Pagka nagkaroon po ng layoff, pagka nagkaroon na po ng pagsasara ng mga kumpanya sa gitnang silangan, hindi na po makapagpatuloy ng produksyon, ng manufacturing, ng kung ano-anong trabaho. Last year ho, ang ipinasok ng ating mga overseas Filipino workers, pakinggan po niyo ito sa ating mga kababayang OFW, ang inyo pong contribution sa ating overall GDP, ay 7.3%. Malaki po yun. Equivalent in dollars, 35.63 billion. 35.63 billion dollars ang ipinasok na remittance ng ating mga overseas Filipino workers. That would equal to 7.3% of our GDP. Pagka nagkaroon po ng layoff sa trabaho, bababa po yung 35.63 billion. Pag bumaba po yan, tatandaan ninyo, dalawa lang ang inaasahan nating industriya. Una dyan ay yung BPO. Yung BPO, ang kanila pong contribution sa ating GDP last year is around 8.5%. Subalit, kagaya po ng ating naging diskurso rito in the past, yung BPO ho, may projection na po dito yung matitino't magagaling na ekonomista. Nanganganib na rin po
ang BPO, in 5 years, bababa na po yung significance at relevance ng BPO sapagkat papasok na po yung artificial intelligence. Mababawasan na po yung mga nagtatrabaho at nabibigyan ng employment sa BPO. Pag bumaba po ang BPO at bumaba po ang remittance, saan po tayo kukuha ng pondo para sumigla ang ating ekonomiya? Yung pangatlo po sanang inaasahan, pumaltos po pumugak po palpak po Yun po sana yung turismo. Tatlo po sana yung pwede nating pag-aasahan Yung BPO, habang ito'y malakas pa, bago ito dahan-dahang humina in the next 5 years, bababa po ang kita rito dahil pinapasok na po ito ng AI o Artificial Intelligence. Pangalawa, yung remittance. Yung inward remittance ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Pangatlo sana, yung tourism o turismo. Wala po palpak po yung turismo natin pumugak busy sa pamumulitika, kung ano-anong ginagawa, kanya yan. Sadsad yung ating turismo. Kaya nanganganib po yung economic crash. Hindi ko alam kung ano pang may tatawag niyo sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Dalawang sunod na quarters, third and fourth quarter of last year, bumaba ng higit yung ating GDP. Nung third and fourth quarter of last year. Maasa po sila na makakabawi ngayong first quarter. Unang-una, paanong babawi mismong BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsabi, suko na kami, wala na kaming tools, wala na kaming magagawa upang labanan ang matamlay nating ekonomiya. BSP na ang nagsabi para manumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan para bumalik ang sigla ng ating ekonomiya, kinakailangan ipakita ni Budol-Budol Marcos na may malaking isda o yung big fish na makukulong. Wala po tayong aasahan dyan. Ilang araw mula ngayon, meron na naman darating Pasko, Pasko ng pagkabuhay. Wala pa rin nakukulong. Laya pa rin si Martin Romualdez. Hindi pa rin hinahanap si Saldico. Hindi pa rin pinapanagot si Manny Bonoan, si Adrian Bersamin, si Mina Pangandaman, si Trijib Olaybar. Ang dami nila. Trilyong piso mga kababayan. Hindi sana tayo nanganganib ng economic crash kung hindi po ninakaw ang buwis na ating binabayad. Nanganganib po tayo, hindi po biro ito. Sapagkat tayo, Pilipinas, Pilipino ang biggest loser pag nagpatuloy po itong hidwaan at gerang ito. Bakit? Unang-una, sapul na po tayo sa oil and electric price shock. Yan na yan. Ang kasunod po nito, tataas po ang presyo ng kuryente. Tiyak po yan. Ang susunod pong tataas, pasahe. Ang susunod pong tataas, yung mga presyo ng pangunahing bilihin. Tataas po yan. Magkakaroon din po ng humanitarian crisis. Humanitarian crisis sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Ulitin ko, nasaan ang kalihim ng Department of Migrant Workers? Nasa New York. Mga kababayan nating overseas Filipino workers, yung kalihim o yung secretary ng Department of Migrant Workers, nasa New York. Nasa New York. Anong gagawin niya, John? Sinong kakausapin niya ron? Kailangan siya dito sa Pilipinas to monitor 24/7 yung nangyayari doon sa mga bansa sa gitnang silangan na kasali, tinatamaan ng gera diyan sa Iran. Wala po sa New York. Ang problema ay nasa gitnang silangan. Ang problema ay yung safety, welfare, at yung economic survival ng pamilya ng mga overseas Filipino workers. Wala po sa New York. Hindi ba dahil humihingi nga tayo ng transparency, anong gagawin ni Bongbong sa New York to be transparent? Incidentally, marami pong salamat
sa Patriotic Filipinos, sa Sara Duterte Supporters New York, at syempre ang Hakbang ng Maisog New York. Kay Jocelyn Cambaya, mabuhay ka Jocelyn. Good to see you. Still very, very active sa ating advokasya dyan sa SDS New York, sa Hakbang ng Maisog New York, at dyan sa Patriotic Filipinos na nagsagawa at patuloy na magsasagawa, susundan nila kung saan man pupunta si Bongbong Marcos. Maraming salamat sa inyo mga maiisog na Pilipino dyan sa New York. Kay Attorney Nedo Valera, ang Pangulo ng Hakbang ng Maisog New York. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagmamalasakit at paniningil sa mga gumagahasa sa pondo ng ating bansa at sa mga walang ginagawang opisyal ng ating pamahalaan. Ang problema ho nasa gitnang silangan. Wala po sa New York. Si Hans Gakdak, wala ka dyan dapat sa New York. Ganon din, ulitin ko, yung ating mga kababayan. Singilin po natin yung ating mga kongresista, yung inyong mga district congressmen and congresswomen. Tigilan nyo na muna yung walang saysay, walang basihan at budol na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Imbis na dapat pagtuunan ninyo, magpatawag ng emergency session or special session ang mga kinaukulang komite o ang plenaryo ng parehong kongreso at pag-usapan paano ba kayo makakatulong upang maibsan ang epekto nitong lumalawak na digmaan. Hindi na lamang sa mga OFWs ito, pati dito sa bansa. Imagine ninyo, ang itataas ng presyo ng produktong petrolyo, mamayang hating gabi, yung iba alas 6 ng umaga bukas, 17 to 24 pesos. Kada litro. Kada litro lang naman. Kada litro. At ang presyo po ng kada barrel po ngayon ng langis ay $100 plus na kada barrel or kada bariles. Malaki po iyon. I think 112 or 118 dollars per barrel na po ang presyo ng langis kada bariles. Hanggang kailan natin mararanasan ito? Matindi po ito. At again, ang presyo po ng dolyar kontra piso, bago po tayo nag-live, kaninang alas 5 tayo nagsimula, ay 59 pesos at 75 centavos. Instead of our congressmen and women, instead of our senators, kino-cover up yung flood control scam ni Bongbong Marcos. Instead of busy blaming Inday Sara Duterte for anything and everything that is not going well in the country because of non-performance of Bongbong Marcos, the real culprit. Tigil nyo na ho iyan. Yung ating CBCP, ano ang posisyon nyo rito? Wala. Mag-rally uli kayo. Mag-rally kayo, anti-corruption, pero walang corrupt. Hindi ba? Ano ang posisyon ninyo? Ano may tutulong ninyo? Sa ating mga Pilipino na lang na naririto, nasapul na. Dito sa napakataas sa presyo, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers po natin sa YouTube at higit pong marami na nasa Facebook. Sabi ni Dalian P. Dizon, mahal na ang mga bilihin sa Pilipinas, 17 pesos per kilo ng bugas. Magkano na ba presyo ng bigas? Asa na? Bongbong Marcos, nasa na yung 20 pesos kada kilo ng bigas na pautot ninyo? Di ba? Yung sa inyong kadiwa, wala naman ubos na Meron pa ba? Dapat malaman ito ng ating mga kababayan. Kung hindi, nasa panganib, kung hindi pa tayo laglag economically. Yung inflation, kasunod po nun, ito na nga nabanggit ko,
oil and electric price shock. Sapul tayo niyan. Nararamdaman na natin ngayon yung ating pong humanitarian crisis. At syempre, yung inflation. Aangat po yan. Ngayon pong buwan nung katatapos sa buwan ng Pebrero, umangat po yung ating inflation, 2.4%. Nakakatiyak po tayo ngayong Marso, higit po itong tataas. Higit po itong tataas. Sa panimula ng buwan ng Marso, sumiklab ang digmaan dyan sa Iran. Pangalawang linggo na po ngayon. Pangalawang linggo na po ngayon. Ang kasunod po nito, wag naman. Pero pag-usapan po natin, no filter, unfiltered. Marami ang nanganganib na mahanay sa unemployed pag nagpatuloy po ito. Marami pong nanganganib na mga hanap buhay o kalakal na maaring magsara at magpapatong-patong po ang problemang ito. Simula pa lamang po ito. Simula pa lamang po ito. Naranasan po natin ng third and fourth quarter. Nagbunga yung kinakampanya nating matagal na, abi ko nga ang ating ilunsad, hindi yung gerang nakamamatay. Ang ating ilunsad, yung war on corruption, war against poverty, war on inflation. Di ba? Ito dapat ang gera eh. Ngayon, yung economic crash natin, sinasabi po kasi nila, malayo naman tayo. Paanong malayo? Paanong malayo? Kahit malayo tayo sa actual area of conflict, ramdam na po natin sungipa na yung presyo ng produktong petrolyo. Wala na po Nawala na ring halaga yung piso, bumagsak ko agad ng piso. Sa loob lamang ng pahinga ng weekend, from 58.80 last week. Ngayon pong unang araw ng linggo, March 9, 59.75 na ang palitan ng piso kontra dolyar. Kaya po, tatagal pa ho ito dahil nabalitaan niya naman, sigurado ko, na napalitan na po, may pumalit na, may humalili na. Doon sa pumanaw, nasa wing Supreme Leader ng Iran, si Ali Khamenei. Si Ali Khamenei na Supreme Leader ng Iraq, ito po yung namatay sa unang araw ng bombahan, pinalitan na po siya bilang Supreme Leader ng kanyang anak. Ano po ang implikasyon nito sa atin dito sa Pilipinas? Ibig sabihin, matatag pa rin yung structure of leadership diyan sa Iran. Yung pinapangarap ng Estados Unidos na regime change without boots on the ground, bomba rito, bomba doon, mukhang ilyosori po yun, pangarap, malabo, drawing, budol. Bakit kinakailangan pag-usapan natin itong forever wars na nanggaling po mismo sa bibig ng Pangulo ng Estados Unidos? Handa daw po sila. Ang stockpile daw po nila ng armas, ng gamit militar, they can go on with their forever wars. Hindi po natin kailangan ng tayong mga Pilipino. 1 week pa nga lang ho ang gera dyan sa gitnang silangan. Ito na epekto sa atin. 59.75 ang presyo ng dolyar pag pinagpalit sa piso. Ang presyo po ng gasolina, ng kerosene, ng diesel, papalo pa ho ito mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga ng higit 17 to 24 pesos per liter. So tatamaan po tayo rito. Yung global oil price may higit $110 per barrel. Magpapatuloy pa ho yan. So hindi natin kailangan itong sinasabing forever wars. Pakinggan po natin, ang dami na nagsasalita, yung bansang China at Russia. Ang sabi nila, paalala sa Israel, paalala sa Iran, paalala sa Estados Unidos. Huwag ninyong ipagpalit yung diplomasya, yung pangungusap at pakikipag-usap sa gera. Atras muna natin yung gera, mag-usap muna kayo. Ganon din, yung tinuran nung Pangulo ng bansang Spain, si Pangulong Pedro Sanchez. Anong sabi niya? Very emphatic, no to war. Ayaw niya sa gera. Hindi niya suportado ang Estados Unidos. At ang sinabi pa niya, ang Estados Unidos is playing Russian roulette with the lives of millions. Tama po yun. Tama po yun. Tama po yun. Pinaglalaroan ang buhay ng milyon-milyon tao
hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano ho, hanggang kailan itong forever war ni Donald Trump? Bigyan ko kayo, atras lang po tayo ng konti, economic crash dito sa atin. Ang stock exchange po ng Japan, bumagsak po ito ngayong araw ng higit 7%. Ang Hang Seng sa Hong Kong, bumaba po ito ng higit sa 3%. Ang stock market po ng Australia, bumagsak na higit 4%. Itong malaki. Yung sa South Korea, bumagsak po ngayong araw lamang ng higit sa 8%. More than 8% ang ibinagsak na nagresulta sa pagtitigil ng trading. Sa South Korea, sa KOSPI, noong 20 minutes, ang tawag po nila dyan yung circuit breaker. Sadya po nilang tinigil yung trading sa stock exchange ng South Korea for 20 minutes para ma-break po yung panic selling. Baka mag-panic ho yung merkado at magkaroon po ng panic selling, lalong babagsak yung stock exchange o stock market ng South Korea. Imagine po ninyo ito. Higit mayayamang bansa yung binanggit ko, Japan, Hong Kong, Australia, South Korea. Tayo, wala po tayong kahandaan. Anong sinabi ng Department of Energy? Ang pinakamaganda raw na nakikita nila, pwedeng gawing staggered or hulugan itong pagtaas ng presyo ng gasolina. Yun na ang magagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun lang. Samantala, pagkapatungkol sa paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, whole of nation approach ang gabinete at administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa pagkakanulo kay Tatay Digong sa kamay na naglalaway na banyaga, whole of nation din ang approach ni Bongbong Marcos. Pati pera ng Pilipino ginamit. Dito, anong naitutulong na ninyo sa mga driver ng jeepney, ng tricycle, ng bus? Hindi lang upang Metro Manila, mga kababayan kong jeepney drivers and operators, tricycle drivers and operators, bus drivers and operators. Not just in Metro Manila. Across the country, dapat kayong tulungan. Bakit? Tumataas ba ang gasolina sa Metro Manila lang o sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas, hindi ho ba? Kaya huwag kayong papayag kung sasabihin nilang magbibigay ng ayuda sa mga public transport drivers and operators dito lang sa Metro Manila. Dapat ito sa buong bansa. At huwag ho kayong papayag sabihin walang pera ang gobyerno. Ninanakaw lang ho nila. Ninanakaw lang nila ang trilyon-trilyon piso. CBCP, ano na? Ano na CBCP? Magagawa na naman kayo ng fund drive. May second collection na naman para sa ating mga jeepney, tricycle, bus drivers, operators. Tulong natin sa kanila. Second collection, hihingi ng tulong. Andyan ang pera trilyon-trilyon piso Ayaw niyong kondinahin Nakipag-alyansa pa kayo kay Marcos Real talk tayo, diretsong usapan sapagkat economic crash na po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ito masosolve ng second collection, third collection, fund drive, kung ano-anong drive. Sa pakikipag-alyansa ng CBCP kay Bongbong Marcos, walang solusyon yung mga fund drive, second collection, third collection, kung ilang collection pa. Di ba? Kawawa na po ang bansa. Tigil nyo na yung pamumulitika na yung wala sa lugar. Pati yung ating mga mambabatas, yung mga nasa Kongreso, yung mga pinuno ng iba't ibang political parties. Tama na ho muna yung impeachment. Sa krisis na po tayo. Tulungan po muna natin yung ating mga kababayan. Speaking of, nais ko uling batiin. Sabi ko sa inyo, hindi lahat masasama, mas marami pong mabubuti. Ang parish priest po, napakabata ng parish of the Manawag Shrine in Manawag, Pangasinan. Mabuhay po kayo, Father. Kanina ho ay nabigyan ako ng pagkakataong dumaan dyan at hindi ko po siya kilala. Siya po'y lumapit sa akin at nagpakilala at simple lang ang sinabi niya,
It's good to see you. You are welcome anytime dito sa Our Lady of Manawag Shrine. Mabuhay po kayo. Ganon din si Kagawad Jerlyn ng Mandaluyong na lumapit din at si Elmer Tambungko ng Morong Rizal. Mabuhay po kayo. Meron pong mensahe si Elisa Mendoza, OFW from Bahrain. Hindi po kami makapag-decide kung uuwi kasi nakasalalay ang pag-aaral ng mga anak ko. Si BCP, makinig kayo, nagamit nyo yung simbahan. Ako ho, kaya ako nagpupunta sa simbahan kasama ang aking mag-anak dahil alam ko sa buhay na ito, hindi ko kayang mag-isa yung laban. Kanya tumatakbo po ako sa kinikilala kong Panginoon. Kaya pagka nandoon po sana ang mga kagaya ko, at alam ko marami kami, huwag nyo naman ipilit sa amin. Huwag nyo naman isaksak sa baga namin yung pamumulitika ninyo. Kaya kami nandoon, we are looking to fill up our spiritual bank. We are there to work on our spirituality. We are there to call on our Almighty para humingi ng tulong dahil alam namin, hindi namin kaya mag-isa sa mundong ito. Tapos, mamumuliti ka, at gagamitin yung pulpito, yung homily, yung sermon. Tanong sa inyo ngayon ni Elisa Mendoza. Si Elisa Mendoza, OFW from Bahrain. Ang tanong, ang kanyang komento, hindi po kami makapag-decide kung uuwi kasi nakasalalay ang pag-aaral ng mga anak niya. Alyansang Akbayan at Marcos. Alyansang Makabayan at Marcos. Alyansang Hilaw na Dilaw at Marcos. Alyansang Pink at Marcos. Alyansang Kain Saba at Marcos. Alyansang CBCP at Marcos. Anong tugon ninyo rito? Kahit nakakatakot, nagtitiis na muna kami dito. Yan ang bigyan ninyo ng matapang at matibay na posisyon. Ano posisyon ninyo rito? Impeach, Inday Sara pa rin. Kilabutan naman kayo. Mahiya naman kayo. Hindi solusyon ang second, third, fourth collection. Panay kayo koleksyon. Pero paglaban sa korupsyon, tahimik kayo. Bulag, pipi, manhid, bingi. Yan kayo. O ngayon, nandito na tayo sa krisis pang-ekonomiya, dulot ng forever wars ng Estados Unidos. Paano? Tulak pa rin ninyo. Atin ito, alin ang atin dyan sa South China Sea? Alin nga? Turo nyo nga. Pasok tayo ng gera, kalaban ng China. Ito nga, sinasabi na ninyo, malayo tayo eh. Isang linggo pa lang, dapa ng ekonomiya natin eh. Gusto nyo pa, bakbakan tayo sa kapitbahay natin? Yun ho yung ating dapat pinag-uusapan at hindi po tayo dapat natatakot magpahayag. Nag-party at nag-fireworks pa ang Malacanang bago tumulak para sa Estados Unidos. Yung si Truth Stream, nasa page po ni Truth Stream na nag-party noong March 5, diyan po sa Malacanang. En grande, talaga namang elegante. Ganyang kakakapal ang mukha ng mga yan. Simbahang Katoliko, ano na? Party-party na rin ba kayo? Hindi ba? Pinapatago lang ang mga OFW na naiipit sa gera sa Middle East. Kanya-kanya ng tago eh. Sinasabi pa na meron na raw pag-uutos magtago sa mga bunkers. Wala ngang bunker, dinibank na po ito nila Myra ng Hakbang ng Maisog Kuwait. Wala pong bunker doon. Meron na rin nagmensahe from Bahrain. Wala pong bunker sa mga bansang sinasabi nila. Asaan yung kalihim po ng Department of Migrant Workers? Si Hans Kakdak, nandoon po sa New York. Marami pong salamat sa higit 2,000 live viewers po natin ngayong araw. Bigyan daan ko lang po yung mga nagmensahe. Si Enrique Eusebio, BBM, bilyon-bilyon magnakaw. Si Susan Jacobe Santos, OFW from Japan. Stress lahat ng OFW sa buong mundo. Yes, Susan, I agree with you.
I agree with you. Kaya sariling sikap tayo ngayon. Kay Snoopy Ong, hindi natatablan ng pakiusap yung admin. Kasi pure evil sindikato sila. Pera lang ang mahalaga sa kanila. Si Lorna Navarrete, maraming salamat sa effort yung ibahagi ang nangyayari sa Pilipinas. Malaking tulong sa aming mga OFW. Because we owe it to you. Lorna Navarrete, OFW sa inyong lahat. Kung malaking tulong po yung pagbabalita namin dito sa Tinig Maisog, malaking tulong din ho yung remittance ninyo. Kaya dapat binibigyan kayo ng espesyal at ekstrang atensyon, pag-aruga at pag-aalala ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pero hindi, pero wala, pero salat. Ano? Felix Baker ng London, Angel Inventor, Copenhagen, Denmark, si Dalin Dizon ng Dubai, mag-iingat ka, at Inigo 123, mainstream media corrupt. Yes, 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 silence of the mainstream media. Ano headline nyo bukas? Yung isang pahayagan, nahiya, kakapiraso lang dun pa sa ilalim. Marcos off to New York, nahiya. Buti naman, pero hindi pa rin ho sapat yun eh. Di ba? Meron pong silence of the press, silence of the mainstream media. Ano ang stand ninyo sa nangyayari? Asa na yung patron ninyo, si Bongbong Marcos? Nasa New York? Mantakin ninyo? Di ba? Cipriano Butron ng Bohol, Erwin Cocharo ng Qatar, Erin Marcelin, grabe ang CBCP. Super silent. Si Erin Marcelin, kagaya ko, Katoliko, pero wag kayong magtaka kung pabawas ng pabawas ang mga nagsisimba. Maraming nawawalan ng gana. Alam mo ninyo, piece of unsolicited advice, ako hindi na lang nakikinig pag namumuliti ka na eh. Kabastusan naman kung tatayo ako sa gitna ng homily at lilisan, ayoko naman hong gawin yon. Dahil maayos naman ako napalaki ng aking mga magulang. Wag na lang ho kayo makinig. Ang pinunta naman ho natin doon ay yung ating pagkilala sa ating kinikilalang dakilang lumikha at humihingi tayo ng tulong. Dahil nga, sabi ko nga, alam natin na meron lang limitasyon ng ating kakayahan at hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. Kanya tayo humihingi ng tulong, nagpapasalamat, nagsusumamo, humihingi ng alalay sa kinikilala natin. Huwag po natin pansinin itong mga banal-banalan na pare, madre, ginagamit ang pulpito, araw ng linggo, gusto mo'y mapuno ang ating spiritual bank, magkaroon tayo ng spiritual upliftment, bibigyan tayo ng pamumulitika. Ano na CBCP? Anong stand ninyo sa ating mga overseas Filipino workers? Ano ang stand ninyo? Si Achi Silva, in Japan, the government is already talking about isolation to the present crisis. In Japan, the government is already talking about solution to the present crisis. Samantala sa Pilipinas, impeach Vice President Inday Sara pa rin itong mga apakakurap na miyembro ng Kongreso. Di ba? Imbis na pagtuunan ninyo ng pansin, special session, patawag ninyo lahat ng concern, ng stakeholders, pati mga negosyante, paano tayo magtulong-tulong whole of the nation approach. Huwag nyo na isali si Bongbong Marcos. Huwag nyo na isali yan, nagpunta pang Estados Unidos sa New York. Anong gagawin niya ron? Ang sabi niya, kaya sila nagpunta roon, kakausapin daw niya yung UN Secretary General. Big time Ang pag-uusapan daw nila to talk about developments in the Middle East. Anong development? Anong may tutulong mo? Anong may tutulong mo? Panay katokis Sa Japan, sabi nga ni Achi Silva, sa Japan, solusyon na ang pinag-uusapan nila. Ikaw, magsasalita ka pa sa Commission on, ano yung pinagsasabi nito? Kung ano yung Commission on Women ng United Nations, hindi ka welcome naman doon, hindi ka kailangan doon. Ang kailangan sa iyo, Asyong,
dito sa Pilipinas, solusyonan kung paano makauwi. At yung mag-ayaw ng umuwi dahil natatakot nga, kagaya nung nagmensahe kanina, anong may tutulong ng pamahalaan? Magkakanong may tutulong natin, ilang buwang ayuda? Ninanakaw lang naman ninyo yung trilyon-trilyong pera eh. Ang daming pera ng Pilipinas, mga kababayan, pati ulitin ko yung nasa public transport sector, whether kayo ay operator or driver, lalo na yung ating mga mahal na drivers, jeepney, bus, tricycle, lahat ng public transport, dapat kayong bigyan ng ayuda sa lalong madaling panahon. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At huwag kayong papayag na kakarampot na ayuda. At huwag kayong papayag na sa Metro Manila lang. Na maraming pera ang Pilipinas. Isoli nila yung mali-malitang perang ninakaw nila. Isoli nila. Magalit na kayo. Soli nila. Hindi na tama itong nangyayari. Si Leonor Carlos from Israel, kasalukuyang nagpapadala ng bomba ang Iran dito sa amin. God bless you, Leonor Carlos, and the many Filipinos in Israel. May God keep you safe from all this harm na nangyayari diyan sa gitnang silangan. Kay Jane Dision, baka raw may kinalaman ang pagpunta ni Bongbong Marcos sa New York dahil death anniversary ni Tantoco. Maaari. Si Chris Dairit, maraming salamat. Si Diana Sanchez, maraming salamat. At Mageline Wanico, pila ang pagpapagasolina. Panic buying na. Daming walang trabaho, daming nagpapalimos. Totoo po yun. Napansin ko. Biglang dumami ho yung naglilimos sa kalsada. Nakakaawa. Marami rin nagsasamantala, lock po ninyo yung pintuan ng inyong mga sasakyan, angat po ninyo yung bintana, hindi po lahat, pero may iba nagpapanggap naman lilimos, pero iba ho ang pakay. Daming droga, dami pang utang. Si Edsel Cornejo, gastos ng UAE ang pag-uwi ng ating mga kababayan. Baka angkinin na naman nila. O nga gastos po ng UAE ang pag-uwi ng ating mga kababayan. Tama, Edsel Cornejo. Edsel Cornejo, ito'y susog doon sa naging post ni dating Supreme Court retired Justice Noel Tiham. Si Justice Noel Tiham, dati pong RTC judge po yan ng Quezon City. Kasama po natin dito sa Quezon City yan. Ang sabi nga ni Justice Tiham, ang tinulong lang ni Hans Kakdak at ni Bongbong Marcos, yung kanila raw pong banner, welcoming our kababayan, budol po iyan. Si Dangdang 25, basta bangag, walang pakiramdam. Merlinda Midel from UK, Boss Robert Diham, ang Embassy of Korea repatriated their people just now. Sa Pilipinas, wala. Wala po Bakit? Si Kakdak nasa New York Nasa New York. Nasa New York. Yung bugok na kalihim natin ng Department of Migrant Workers. Terry Sevilla, pati OWA. Ano OWA ginagawa? Tandem sila ni OWA Wala mang alam yung OWA Tarpaulin. Bibigyan lang kayo ng tarpaulin pag uwi ninyo. Pero sagot ng UAE ho yun. Si Richard Escumbian ng Germany at @nat_Pokey, wala talaga sa hulog. Alam ng maraming problema sa Pilipinas, ano ba gusto natin? Puro ganito na lang, tama. Ito raw po ay pang 41st foreign travel na ni Bongbong. Sabi nung una, para sa ekonomiya, pledges, nasaan na? Nasaan na? Hindi ho ba? Magalit na ho kayo, krisis na po ito. Hindi na po biro ito. Imagine ninyo, nagsabi siya dapat daw magbawas ang araw ng pag-oopisina ng ilang bahagi ng executive department. Pagkasabi niya na magtipid, huwag magsayang, huwag maglustay, lipad.